At ayun no, ang ganda ng view natin. I mean background pala. Sa akin hindi maganda yung view ko. Andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada, na kung saan summer na summer yung weather. Actually ang init ngayon, 29-30 degrees Celsius. So very hot. Kailangan kong maghalo-halo mamaya. Sarap maghalo-halo ngayon, no? At isang napagandang araw, magandang topic na naman yung pag-uusapan natin. May sitwasyon, yung matalik mong kaibigan, yung best friend mo. Let's say babae ka, and then yung best friend mo is lalaki, or vice versa. And then, isang araw, naka-receive ka ng text o kaya chat. Ngayon, binasa mo yung chat na to, galing siya sa best friend mo na nagko-confess siya sa feelings niya sa'yo. What? Ang saya naman neto. So, anong gagawin mo? Paano mo siya iti-take na yung best friend mo is nag-confess sa'yo na gusto ka niya, mabait ka, maganda, gwapo, yung mga ganon. And then, bandang huli, ang sabi niya is may feelings siya sa'yo. And then, baka pwedeng manligaw o kaya baka may pag-asang maging kayo. Ang sweet naman neto. I-entertain mo ba yung pagko-confess ng best friend mo? Magiging awkward ka ba sa kanya? Or if friend zone mo siya? Ayoko nun ayoko ma-friend zone. Hindi madaling mag-confess ng feelings sa isang tao, lalo na kung best friend mo pa. Imagine that. Kadalasan sa mga mag-best friend, yun bang, lalo na kung opposite gender sila, right? Ang karaniwang sinasabi nila is, yung mga mag-best friend daw na babae tsaka lalaki is somewhat na gusto nila yung isa't isa. Pwede ring mag-best friends lang talaga sila. Diba? That's it. What if para siyang must be love? Si Patchot tsaka si Ivan ba yun? Hindi ko alam. Napanood ko lang yung clips niya kahapon sa Facebook or sa Instagram. So, kaya naalala ko ulit. Ang ganda ng movie na yun, Must Be Love. Di ko inakala. Wag na. Yun bang mapapasana all ka na lang? Gaya ng sabi ko, hindi siya yung madaling gawin yung mag-confess sa isang tao. Lalo na kung best friend mo pa. Pero, yung someone din na naka-receive ng message, ano rin yung gagawin mo? Right? Jujuwain mo ba yung best friend mo? Papayagan mo ba siyang manligaw? So, ano yung magiging move mo? Kung mag-best friends kayo, malamang sa malamang, halos magkapareho kayo ng interest o kaya trip nyo yung isa't isa, right? Hindi naman actually yung bang gustong-gusto nyo yung isa't isa. May mga trip lang kayong siguro magkasundo kayo talaga, right? Kasi bakit naman kayo magiging best friends kung hindi kayo magkaunawaan, 'di ba? Magkaiba kayo ng trip. So panigurado may something na nagki-click sa inyo. Siguro mula bata pa lang kayo na yung mag-best friends, and then hanggang maging elementary, high school kayo pa rin yung magkasama. So andun yung bond na tinatawag. Hindi mo rin mapipigilan siguro yun 'di ba? Lalo na kung opposite gender kayo na may somewhat isa sa inyo yung mauunang mahulog. I mean, why not? Mag-best friends nga kayo. So meaning nun, somewhat, alam nyo na yung isa't isa magkakilala na kayo. Parang ili-level up nyo lang yung relationship nyo. As a mag-best friends, naging mag-jowa, hanggang sa mag-asawa na. Alang, ganda naman nun. Sa akin, okay yung ganun Okay siya para sa akin. Vote ako sa ganyan. What if na friendzone ka ng best friend mo after mong mag-confess? Ang sakit naman nun. Nakakadurog siya ng heart. Pati balon-balunan. Kung na friendzone ka ng best friend mo after mong mag-confess, hindi siya madali. 'Di ba? Kasi double-edged sword siya kung susumahin. What do I mean by that double-edged? Well, na friendzone ka na nga lang, tapos pwede pang maging awkward yung pagiging mag-best friends nyo. Kasi nga, like paano? 'Di ba nag-confess ka ngayon? Sabi niya, hindi, mag-best friends lang talaga tayo. Pasensya na, ganito, ganyan. May iba akong natitipuhan and pasensya na, sorry talaga.
Tapos tomorrow, magkasama ulit kayo. Tara, banding tayo. Na parang walang nangyari. So yun, naging awkward kasi nga hindi kayo nagkatuluyan. And then, pwedeng umabot pa siya sa point na baka hindi na kayo magpansinan hanggang sa tuluyang nasira yung pagiging mag-best friends nyo. End of friendship na. Diba ang lungkot naman nun? So para siyang rinisk mo yung pagiging friends nyo together, tapos walang nangyari in the end. Right? Nag-try ka, nag-take ka ng risk. Walang saklap din pala nun. O ibang klaseng heartbreak din yun. Kasi nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng best friend, tapos friendzone ka pa. So double-edged sword nga siya. Ang sakit naman nun. At least nag-try ka, 'di ba? Nag-confess ka ng feelings mo. Kesa naman yung habang buhay ka na lang na tinatago mo yung feelings mo sa best friend mo. Hanggang sa nagka-boyfriend na siya, nagka-girlfriend na siya, to the point na nag-asawa na siya, hindi mo man lang nasabi yung tunay mong nararamdaman. So sa akin, kahit na ma-friendzone ka pa man, 'di ba? It's worth the risk. Para sa akin, nasabihin mo yung tunay mong nararamdaman. Ano man yung mangyari in the end, panigurado magsisisi ka. Pero kung hindi ka rin nag-confess, magsisisi ka rin eh. So andun yung risk, at the same time andun din yung reward, right? So para sa akin, nasa tao yan. Dalawa lang naman yung magiging ending mo eh. Magiging kayo or hindi. Wala namang perpekto sa mundong to. Malay mo, baka yung storya mo, yun yung maging next na movie someday. Doon sila kukuha ng inspiration from mag-best friends, naging mag-jowa, naging mag-asawa, o hindi kaya mag-best friends, nag-confess, na friendzone, na kahanap ng someone na mas better, and sa kasal nila, hininvite niya yung best friend niya na maging, ano yung tawag doon? Hindi ko alam yung tawag sa mga best man, best woman, ganun ba yun? Hindi ko alam yung mga concept ng mga weddings na yun. It's worth the risk para sa akin. So, hindi ko sinasabing mag-confess ka na ngayon sa best friend mo. Siyempre, test mo muna yung waters. Diba? Try mo munang mag-hint. Drop a hint if ever man may gusto rin siya sa'yo. Ngayon, kung alam mo na nga lang na best friends lang yung turing niya sa'yo, huwag ka na mag-confess. Diba? Kasi may mga tao din talagang ang tingin niya lang sa'yo is friend. Meron ding best friend lang. Hindi mo naman siya mapapwersa eh, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng pwersahin yung best friend mo na hindi, jowain mo ako, right? Hindi, ligawan mo ako. So, hindi ganoon eh. Hindi rin siya magandang tignan eh. Like for example, paano kayo naging together? Pinilit ko siya. 'Di ba? Hindi siya dapat ganoon. So, love must be pure, and I would say that it should be genuine on both sides. So anyway, ang ganda ng pinag-usapan natin. Best friend na nag-confess, and dalawa lang yung ending. Pwedeng ma-reject, pwedeng magkatuluyan. Para sa akin, gusto kong mag-confess. Yun. Lalo na kung sa tingin mo may chance ka sa best friend mo, malay mo, hinihintay ka lang niya as a lalaki. 'Di ba? Ngayon, as a girl naman, may trip din pala siya sa'yo. Kaso nahihiya lang tong torping lalaking to, kaya ayaw niyang mag-confess. 'Di ba? Gusto lang niyang i-keep yung pagiging mag-best friends niyo to the point na ayaw niyang mag-confess. So, ngayon, unahan mo na siya. Anyway, may natutunan ako. Ang ganda ng concept natin. Hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you! Bye!